Ngayon pong buwan na ito at sa mga susunod na mga linggo, tayo po ay mag-aaral sa aklat ng Juan. Alam niyo po, ito po ay napakahalagang bagay sapagkat tayo po bilang mga mananampalataya, napaka-importante pong maging dalubhasa tayo sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing kailangan magaling na magaling tayo. Ang mahalaga po ay nauunawaan natin to dahil maingat nating itong gagawin. No? Kasi naniniwala po ako na ang tagumpay ng tao ay nakasalalay po sa tamang paghawak ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang tangi lamang na aklat na kung saan ang mismong Diyos ang siyang magbaback up nito. Ito ho ay kanya pong isa sa katuparan. Kaya ho ito'y napakahalaga. Makalimutan nyo lahat ng sinasabi ko, okay lang. Bakit? Hindi ko naman mababackupan yon. Dahil pag magkakahiwalay na tayo, kahit sabi ni Brother Bong, sabi ganito daw, wala ho yun. Pero kapag ang salita ng Diyos ay pinanghawakan ho natin, kahit saan tayo naroroon, yan po ay sasagawa ng Diyos. Naunawaan po natin. So sa ating pong pag-aaral ng aklat ng Juan, tamang-tama tayo po'y dadako agad sa unang kabanata. Kung tatanungin ko kayo, kung sakaling kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makausap nyo ang Diyos ng harap-harapan at sasabihin niya, anong kahilingan ang nais mo na siyang gagawin ko? Isang hiling lang. Isang hiling lang. Ano ang iyong hihilingin? Kasi yung pong hiling na yun, talagang yun ang ating parang inaasam-asam na ating pong makamit sa buhay. Ano pong inyong hihilingin? Kaya ang ating pong title, ngayon pong hapon, pinamagatan ko pong My Soul Desire. Ayan, kung wala pong swelas ang sapatos ninyo, tamang-tama po yan. Joke lang po. Diba? Ito yung aking kaisa-isang gusto. Yung pong presensya ng Diyos na siyang sarili niyang regalo sa atin. Kaya ito po ay napakaganda. If you are to ask yourself, alam niyo po, si Solomon, tinanong din ho siya ng Diyos, anong gusto mo, Solomon? At nung mga panahon na siya po ay batang-bata pa, at bilang batang hari, sabi niya, mamili ka, anong gusto mo? Kayamanan, katanyagan, talino. Ang pinili niya po, sabi niya, Panginoon, gusto ko po nung talino, kasi ako po ay bata at napakaraming taong ito. Paano ko sila paano ko sila pangungunahan? Kasi hindi niya po iniisip ang kanyang sarili. Iniisip niya po paano niya pamumunuan yung mga tao ng Diyos. Naunawaan po? And somehow, God granted His wish. The Lord gave him wisdom. And that wisdom, talagang, because of that wisdom, he became rich and he became famous. As in, halos buong daigdig, alam na alam. Sa katunayan, siya po ay naging pinakamatalinong taong pinanganak sa lupa sunod kay Jesucristo. Ngayon, ang mga alagad naman, anong kanilang naging kahilingan? Ang mga alagad naman, when they were with Jesus Christ, yung kanilang pong hilingi ay katangi-tangi. When they saw Jesus Christ preaching, they saw Jesus Christ healing the sick, casting out demons. But surprisingly, they did not ask Jesus Christ to teach them how to preach. They did not ask Jesus Christ to teach them how to heal. They did not ask Jesus Christ to teach them how to minister. You know what they asked? Teach us to pray. Galing, no? Nakagulat, Lord, turuan mo kaming manalangin. Makikita niyo sa Lucas, kabanatang 11. Sabi niya, Lord, turuan niyo kaming manalangin. Sa marami sa atin, ilan sa atin ang humiling sa Diyos, Lord, turuan niyo naman ako manalangin, no? Turuan niyo naman po ako, bigyan niyo po ako ng talino. Naalala ko po si Ann Preston. Si Ann Preston po ay isang katulong. Siya po ay di nakapag-aral. Alam niyo, kahilingan niya, Panginoon, turuan po niyo ako manalangin na ayon sa iyong salita. Kaya alam niyo pong ginawa niya, pray siya ng pray. Pagbukas siya ng Bible, talagang iniisa-isa niya, Lord, ano ito? Ano ito? Grabe yung pagkauhaw niya. And alam niyo po, every time she testifies, lagi niya pong kino-quote yung scripture. So the people were asking him, how did you learn how to read? Sabi niya, honestly, I don't know how to read. Nababasa ko lang yung Bible as I pray. As I read it on my knees. Pero nyo nagbabasa ng Bible nakaluhod. Sino dito nagbabasa ng Bible nakaluhod? Talo si Ann Preston dahil marami sa atin nakayukod, yung nakadapa. Nagbabasa ng Bible, tulog. Talagang ibang-iba. Pero ito si Ann Preston, nakaluhod. Grabe, nakaluhod siya. At alam po ninyo, and they asked her, sabi niya, talaga ba hindi ka marunong magbasa? Subukan ka nga namin. Mamaya konti, binigyan siya ng dyaryo. Ito, basahin mo to. Sabi niya, honestly, I could not read this. Sabi niya, I'm illiterate. I could not read. But
I recognize this word. Yung pong word na to, I think this is Lord. But I think this is not the Lord that I serve because my heart does not tremble. Sabi niya, wala akong pakiramdam. I don't feel anything. I know that this is not my Lord. Binasa nila, ang nakalagay doon, Lord Byron. Indeed, it was not Lord Jesus Christ. Pero naintindihan niya. Kaya ako, I don't find any excuse for any human being to say that they could not commune with God, they could not read the Bible because they have weak eyes, they're old. Maraming excuse eh. Paano makakabasa? Matanda na ako. Paano ako makakaintindi? Paano ako makakapag-pray? Hindi ako makaluhod, may arthritis ako. Pag lumuhod ako, di na ako makakatayo. Alam mo ninyo, kapag gusto ninyo ang isang bagay, makakahanap tayo ng lahat ng 1,000 paraan para gawin yon. Pero pag ayaw natin, 1,000 dahilan para hindi gawin. Pakisabi mo sa katabi mo, kung gusto mo, makakatagpo ka ng solusyon. Sige, sabihin mo. Diba? Kung ayaw mo, wala. Diba? Linaw, no? Parang ganyan lang talaga buhay eh. You will always find a way. Sabi nga, if there is a will, there is a rim. There is a way. Di ba? Pag gusto mo, mayroon paraan. Kaya alam po ninyo, magugulat po kayo. Si isang lalaki po, isang lalaking bata, mayabang. Sabi niya, Socrates, I want to learn. I want to have wisdom. Sabi, are you really serious that you really want wisdom? Anong ginawa ni Socrates? Nilublob niya sa tubig. Inangat, after 10 minutes, sabi niya, what do you want? Knowledge, sir. Knowledge. Oh, okay, knowledge. Sabi niya, what do you want? Wisdom, sir. Wisdom. After 20 minutes, sabi niya, nilublob ulit. Talagang namumog. Inangat. What do you want? Air, sir. Air. Now, if you will really desire wisdom, like as you desire air to survive, you will have it. Now, if you will truly desire this, as you ask God, as in seeking and asking for air to breathe, you will find it. Kaya ho, ilan sa atin ang ganun ang tanong sa Diyos? Si David surprisingly had a different answer. The apostles, they died for Jesus Christ. They prayed and they were used by God. Ordinary people. Si Solomon became wise. Si disciples, they became martyrs. But this is David's request and wish. One thing I desire, O Lord, that I may dwell in the house of the Lord. Lord, wala ako ibang gusto, kayo lang. Kayong gusto ko, Panginoon. And you know what happened to David? He was considered the man after God's own heart. Pero alam niyo, hindi siya perfect. Ang labo niyang tao. Nangalunya, pumatay, masterminded, the death of the husband of his, di ba, yung, parang kabit, di ba? Kaya alam niyo, pero sa Diyos is the man after God's own heart. Alam niyo kung bakit? Kahit ano pa ho yung kanyang pinagdadaanan, isa lang ang niya, Lord, ikaw lang po. Ikaw lang po. Then you ask yourself, ano yung gusto mo talaga sa buhay? Alam mo, pag tinanong nalagay, seryoso tayo at honest, Lord, isa lang, bahay.